Hello guys, good morning. Isang napakagandang umaga ulit po sa atin. Another day, another vlog na naman po tayo. Another work bilang Highland Farmer. Ganito ang daanan natin ngayon sa umagang ito. Today is, ano nang date ngayon? Bakit? September 8 ba? 8? Grabe, 8 daw. Hindi, Agis ngayon. Kasama natin si Mrs. ngayon, kaya may kausap ako maglalakad. Kayod ulit po tayo ngayon. Tignan mo, bigla nilinisan nila yung patatas dyan. Ayan na, kita Magmahal niyo. ba patatas ngayon? Nasa 40. Kahapon, presyo kahapon. 40 per kilo. Yung malalaki po yon is XL. Kahapon na nila nilinisan, di-stock pa nila yun. Stock pa to ng ilang araw. Ayan, kita nyo po. Ayan, tinapon nila sa gilid. Malinis na. Maghihintay na naman sila ng 1 week siguro. mga 1 week para tumigas-tigas yung skin. Pati ba naman skin pinapatigas. Ganun talaga. Mababa kasi kuha pag yung gas-gasi. Tsaka ano pa pala, hintay-hintayin nyo mga siguro next week. Maghahanap pa po kasi ako ng masasakyan ng ating pananim na potato. Payag ka ma next week? Tsaka testingin pala muna natin magbungkal ng yung isang terrace siguro, para makita namin kung magtatawag ba kami ng kasama, ganon. Dahan-dahan lang. Katapos lang ng bagyo, southwest monsoon, may bagyo na naman. Walang katapusang ulan. So yun, pakihintay-hintay mga ka-garden kung ano mapagdidesisyonan namin. Saka kung may mahanap po akong sakyan. Mahirap kasi yung ganap ngayon ng sakyan, puros busy tao. Tsaka yun nga, ibabase natin kung gaano kadami yung ma-harvest natin. Kung abot ng 1,000 kilo, pwede sa single tire. Pero pag mga 700, 800 kilos lang, tama raw FX. Or yung kahit delika, ganon. Kung sino ang bakante, mga ganon. Ang ganda ng klima natin ngayon. Ayan na. Ito niyo si Missy sa gilid nagdumaan. Baka kasi mahulog ko. Kaya nga. Nag-crack-crack. Lumambot yung lupa. Tara. So, for today's video, ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng pataba para tumaba ang ating mga pananim. Pasok. Kukuha tayo ng ito, gagamit muna tayo ng synthetic fertilizer. Yara, baka naman. Pa-sponsor kahit ilang kilong complete lang. Biro lang yun. Kaya lang tayo na isang balbi siguro. Kalahati. Tsaka siyempre dito kaya lalagay sa isip ako tira. Siyempre maglalagay din tayo ng organic para safe. Kaya tara dito sa labas. Apply tayo ng organic din.
Tanan! Yung isa na ah. Ha? Yung isa, yung yellow. Dito na, mabawas lang tayong konti. Konti lang naman lalagay natin. Hindi pwedeng marami. Pangit din minsan yung sobra. Sakto lang. Ang bango. Ayan, tuyo na. Ayan. Kita nyo, tuyo na. Pag ganito, maganda nang i-apply sa ating mga pananim. Kasi pag fresh yan galing farm, mainit-init pa yan. Sisirain niya yung pananim mo. Kailangan stakin mo muna. Palamigin mo ba? Saka medyo makumpos. Ito kailangan natin punuin ng balde. Durugin lang tong medyo namumo. Sop. Ganun muna. Pag kinulang, tsaka tayo kukuha ulit. Tara! Dito po pala tayo sa may parsley maglalagay. Ganda. Siyempre, para mas lalong gumanda, yun nga, lalagay tayo ng tataba. Konti-konti lang ilagay natin. Pag maglalagay ko po kayo ng ganito, yung synthetic fertilizer, tingnan nyo po at wag tumama dun sa dahon kasi masisira, mabubulok. O kailangan medyo, yun lang, yuko natin, baba natin kamay natin. Ganun. Pag sa paglalagay naman po ng organic, siyempre, konti rin, kasakto lang. Ganun lang. Bali, takpan lang po natin yung nilagay nating complete fertilizer. Yan, ganyan lang. Sa susunod, tsaka na lang tayo ulit maglalagay. Sayang. Balik natin doon. Yan, ganoon. Oh, di ba? Ang dali. Kaya, tara. Lagay na tayo. Inulang po yung ating chicken dang. Yan, bali pangalawang balde. Dito tayo lalagay.
Pag dumikit po yung nilagay ninyong synthetic fertilizer, katulad po nito. Ayan, dito. Ayan ha. Tumama po sa dahon. Ganito po yung gagawin nyo dyan. Taktak nyo lang para mahulog. Tsaka ano pa pala, hindi po natin papatubigan to kasi sigurado mamayang hapon libre pa tubig. Uulan na naman po yan mamayang hapon, kaya hindi na po natin papatubigan. Pero pag alam po natin na tag-araw na, kailangan po natin patubigan yung mga ganito. Kasi medyo, kahit ito nga, yung abono, kahit na-stack na to ng isang buwan, pag sa lupa pa rin yan, pag naarawan, mainit pa rin po yan. Mas lalo na po yung ito, yung complete po nating nilagay. Kailangan pag tag-araw, mapatubigan po agad. Ayan, bali control lang yung lagay natin. Kasi lahat naman, hindi naman po lahat ng sobra ay maganda. Mahirap na po madali yung ating pananim. Di bali ng paunti-unti, kahit ilang application po yung gawin natin, importante, hindi po tayo nagsasayang. Kasi pag ganitong maulan, pag dinamihan po natin yung lagay, sigurado maanod lang po yung ilalagay natin, sayang. Kaya di bali ng paunti-unti, kada harvest lagay, pwede, para may kinakain po siya. Ayan, bali ganun lang yan. Ito kahit tumama to sa dahon, wala namang problema yung chicken dung na to. Wala, malamig na to. Kaya sabi nila, don't worry, it's organic. Yung tananim po nating dahon-dahon, organic. Yung patabang nilalagay. Kulang po kasi sa pag di po kasi tayo naglagay nitong nitong itong complete, yung synthetic nga na fertilizer, medyo magaan. Pag ito lang ilalagay natin, pag yung abono lang, malaki siya pero magaan. Parang pag kasi lagyan po natin ng complete, mas bumibigat. Tsaka yun, iba yung pagka-green ng ating parsley. Kaya mas magandang kombinasyon. Sakto-sakto. Oh, boss. Sana naman. Doon tayo sa kabila. Bali pala, style po nito, maghihintay po tayo ng 1 week. Saka po natin makita yung resulta nito. Ayun. Business muna tayo. Wala tayong maka-harvest ngayong mga next week pa tayo mag-harvest dito. Okay lang. Sakto rin po pala, di ba? Sinasabi ko po sa inyo kanina. Baka makahanap po akong sakyan, matuloy po yung patatas natin. Ang po pala natin, yung complete po natin, marami pa yung sobra. Ay gagamitin natin sa taas. Doon tayo sa taas. Para minsanan lagay, para at least yun nga, matapos ang isang trabaho. Isang trabaho na naman tatapusin natin. Para bukas, ibang trabaho na naman po yung gagawin natin. Habang maganda yung kleno. Maaraw pero tumutulo. Maambun. Maambun na araw na.
Unti-unti na ako nasasanay. Lambot ng lupa. Kaya na tayo. Bigla, lalaki na. Lalagi tayo. Banat ulit. Ganun lang lang po to. Lilinyahan po natin para hindi po maanod yung patabang ilalagay natin. Dami kasing purpose din ito eh. Yung damo, mapapatay. Tsaka matatakpan niya yung coriander po natin, yung puno niya. Ayan, tingnan niya. Sobrahan, ganun lang natin unti. Ayan. Tsaka alternate po pala yung pag natin, pagbubutas. Butas? Tama ba butas? Or kanal? Linya. Paglilinya. Ayan. Kalimutan ko magdalang itak. Dapat tabasin ito pala. Natutuluan nung ay pati pala yung sa kahoy din kasi. Pine tree sa taas. Iyan na po. Oh. Ilagyan na ni Mrs. Ma, may nakalimutan ka dito isang plot. Oo. Tsaka ano pala, Ma, price update nga muna. At least ikaw. Ayun, pinagtatrabahan po kasi ni Mrs. Naglilinis po sila ng coriander na pinapadala po sa Trinidad. Kaya Ma, kung baka natanong mo si boss kung magkano ang kuha sa farmer dito. Medyo nag-angat daw, 120 per kilo. Daw pa yon? 120 per kilo? Oo. Wow, timing mga ka-garden. Bakit ka mo timing nung naglalagay din tayo ng pataba? Ganito po kasi magandang time, ganito maganda na kalaki yung ating coriander tsaka tayo maglalagay. Unang lagay. Niya ng gusto. Oo. Kasi pag medyo malaki na po yan, syempre, mga 10 days bago umipik to, kaya kailangan habang maliliit pa, maglagay na po tayo. Ma, magandang balita naman yun. Pakagandang balita. Timing! Ay! Sige ma, damihan mo pa. Para makahabol ba? Kahit di naman makahabol, pero at least meron tayong ma-harvest na maaasahan. Kahit sabihin mo mag-100 pa, napakalaking bagay na yun. 100 pesos per kilo. Ayan na. Hey. Napakagandang balita noon mga ka-garden. Nakakatuwa. At least dito maganda-ganda yung mga pananim natin, no? Kaya kailangan talaga kailangan asikasuhin na mabuti rin natin to. Ayun, kailangan bukas ulit ay sprayhan to para yun nga, may panlaban tayo kasi may darating na naman na bagyo. Ilan nun, daming bagyo, no? September, bagyo. Dalawa daw. Ang bagyo na darating. Ewan ko, next week meron. Kaya habulin natin to malagyan ng Pataba. pataba. Ito lang pala ilalagay natin muna. Yun, itong Yaraliba. Medyo, ito kasi nakasanayan ko eh. Diba malagi ito nilalagay namin pag mga ganitong dahon-dahon. Pero kanya-kanya po tayong technique kasi yung iba gusto nila triple 14. Ako, ito lang kasi sa totoo lang medyo pricey, di ba ma? Mahigit Is yan kailangan lahat ng yung mga leafy leafy vegetables. Mga dahon-dahon na mga pananim natin. Ito kasi parang sa experience ko po, hindi po ako masyadong expert.
Ayan, tignan nyo po kasi yung content niya. Ang nitrogen niya mataas. Ayan, puros pang talagang pang ano, pang dahon. Hindi naman po ako masyadong expert, yun yung sinasabi ko sa inyo, pero yun nga, base lang po sa aking experience. Pag mga dahon-dahon, ito pa talaga nilalagay ko para sa akin lang. Kaya tuloy na natin. Kaya nga na maaga matapos habang maaraw. Oo, maganda yung klema. Na. Marami-rami pa tayong naiwan. Ito na yung anong final decision natin dito, bakit? Tamna na lang. Tamna na lang ulit. Tamna na lang ulit. Kaysa naman mag-harvest tayo ng isa, dalawa. Oo nga. Kaya so yun, final decision. Tatamnan na natin to ulit. Panibago. Dagdagan. Sayang, oh. Wala talaga. Chinek ko kanina. Damo. Damo? Dalawa po rason nito. Bale, ang pinakaunang rason, tinakbo ng langgam. Pangalawang rason, hindi po tumubo yung binhi, hindi po masyadong matured. Kasi yun nga, nagkakaubusan ng binhi, di ba? Minsan kasi ganyan, sa similya din talaga. Oo. Tsaka sa klema, yung pangatlo, sa klema po natin. So kaya yun nga, pagdesisyonan na namin, papalitan na namin. Kahit ganito na, linya na lang natin ulit para mas madali. Sige, dating gawi. Ikaw maglinya, ako ulit magtanim. Wala talaga. Kaysa naman konti lang ma-harvest natin dito, malawak din to eh. Sayang. Maganda pa yung pananim natin ditong Pulonsay Chinese spinach. At least yan tumubo na. No? Ibaba ko garod muna tong complete. Kukunin ko yung gamit. Bali ito, iwanan natin dyan. Para sa next na application natin, pag-apply natin, malapit na.
Sana malambot yan. Ay. Hindi, pati itong tumubo, linyahan ko na lang. Hindi na. Hindi na, ganyan na. Sayang pa yan. Yung ano lang siguro, yung may bakante. O yung isa na lang gamitin mo. Tingnan mo na. Tingnan natin. Titesting tayo kung ano yung mas magandang gawin. O try mo muna dito sa ibang bakante. O yung buong bakante. Sana Para mas madali. Ayan. Oo. Yan, dyan. Dito. Oo, wala. Mamaya yan, isa-isahin na lang linyahan. Ayun, sakto. Ganyan na lang. Oh. Pwede? Pwede. Diyan. Mamaya na natin anuhin dyan, tamnan. Oh, kasi dito lang naman din banda yung may unting may tubo. Dito Dyan. yung sobrang bakante Diretso. para diretso. Ayun, ganun. Sige. Ganun na lang. Matigas yung iba. Pero kailangan hawakan. Di. Di bali nung nakayo ko. Maganda naman yung presyo eh. Nakakatuwa lang. Pakagandang news yun. Alam niyo po kasi mga ka-garden, minsan, ang nagpapamahal ng gulay dito sa amin, yung bagyo, yung klema. Pag na-timing na yung tanim mo ay hindi nadali, hindi nasira ng bagyo, may asahan ka. Pero pag yung tanim mo naman yung nadali, eh no choice ka. Pasensya sa'yo. Ganun talaga buhay magsasaka. Ayan, pwede na ma. Sige. Yung binhi natin, bit-bit mo diba? Dyan. Bali dito, tatanggal po muna akong chalay ko, mainit. Ibang variety po yung itatanim natin. Kasi yung isa, at least na testing natin, hindi siya okay dito. Siguro sa tag-ulan, ay sa tag-init yun. Ito, try natin. Langgam agad ba? Yun, halid seed. Holiday seed. Pag binasa. Chinese ulit. Coriandrum. Satibum. Sabi niya ba't? Ganyan. Itatanim natin ito. At least ibang variety. Half kilo. 500 grams. Nakapaglinya na po tayo ng ilang kama. Titignan ko yung tinatanim ni Mrs. Ayun, marami-rami na. Para sure. Di ba ma? Oo. Panigurado. Mamaya, may space na. Maraming sana ng tanim. Iba siya no? Hindi siya kulay pula. Wala siyang preservatives. Bali minsan po kasi yung pula na yun, fungicide po yun na pang preserve sa binhi. Ito wala. Testing natin. Importante damihan mo ma ng sure. Kaya, tingnan, May inaasahan tayo talaga. tingnan natin ng ilang after 1 week, di ba? May 1 resulta week, na to? mga siguro mga pwede, 7 days. Pag ganitong maulan, mabilis lang yan. Tutubo yan. Pero pag ganun nga, maaraw, tagal. Mas lalo na dito po sa atin, sa tinatrabaho po natin na to, wala po tayong gamit na patubig. Kaya hindi po masyadong natatamnan dito. Wala mapagkukuhanan ng patubig, nasa taas po kasi. So, ang ano lang natin, bali naasahan natin patubig dito, ulan. Kaya timing lang. Sige ma, tanim ka dyan. Tuloy ko na rin po maglilinya. Makatapos tayo. Para bukas ibang trabaho na naman po. Tapos mo na? Basta. Kailangan kawakan nyo. Pang mission natin. Bumibigay na. Bumibigay na to. Ayun, at least
Tapos na. Magtatanim na rin tayo. Ayan, magtatayip na lang ako man, no? Ikaw na magtatanim. Magtanim. Kaya tara, tayo na sa kabila. Tatakpan ko po yung tinamnan ni Bakit mano-mano para at least makontrol po natin yung pagtakip. Oo. At least hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. Ay. Iba talaga pag may kasama ka, tatrabaho, mabilis. Kaya nga pag kami mag-asawa dalawa dito mabilis matapos yung trabaho namin. At least yung isa tulungan kami, hindi ganun yung isa pagod. At least yan. Pero siyempre hindi rin maiwasan na kailangan mo makitrabaho dun. May pagkuhanan sa pang-araw-araw. Pero pag medyo stable naman na tayo siyempre wala, papat dito kami sa garden mag-asawa. Para at least may kasama ako. Umpisa ako dito sa umpisa. Umpisa. Ayan, dati gamit po natin walis. Ngayon mano-mano na. Kamay na lang. Ganun na lang po natin. At least nakikita po na pa po natin yung tatakip natin. Tsaka ayun, at least tanggal yung mga bato-bato. Yung ibang damo na yan tatanggal. Tapos ibang lumabas matatakpan na po natin. Yan. May konting damo tumubo. Hamakin nyo po kasi yung tinanim po natin dito umabot na ng ng ilang araw na ba yun? 20 days na wala pa rin tumutubo. Kaya kailangan palit na talaga. Tsaka na lang po natin isprayan ng pangdamo yung ito mga sunod na araw para malinis. Medyo pag ganitong mababaw tulak po natin, pisilin natin ganyan, natin takpan, ganun lang. So yun, patapos na kami magtanim ni Mrs. Bali ito yung kaninang iniwanan po namin, last na tatamnan na namin. So bali dito na po ulit nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat po sa walang sawa nyo pong suporta. Tsaka sana po may natutunan kayo. Tsaka thank you po na marami sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Tsaka keep safe po palagi, mas lalo na ngayon na may bagyo na naman paparating. Mag-ingat po tayo palagi mga ka-garden, and God bless. Bye bye, kita-kits po ulit bukas.